Isang maulan po na tanghali mga ka-Edsplanation. Ako po si Eds Del Castillo at ito po ang Edsplanation. We are back po sa panibagong podcast at gusto ko pong bigyan ng mas detalyadong komentaryo po yung mga nangyari sa OVP budget hearing no kamakailan sa Congress. At saka gusto kong pag-usapan kung may mga possible ba no na mga rules or procedures na na-violate ang mga kongresista na nasa panel na yon no. So, ang issue po natin dito is whether or not umabuso po ba ang mga ibang miyembro ng House of Representatives doon sa Committee on Appropriations po ng kanilang kapangyarihan. Kung may nangyari po bang pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. So, meron po akong mga nakitang mga rules at mga guideline po na nabasa ko na rin po dati no. At ito po ay may kinalaman po sa confidential fund no. Kasi po kapag atin pong himay-himayin yung mga nangyari no, hindi po related sa 2025 budget yung mga tanong ng mga kongresista. Karamihan po sa mga tanong nila ay nagkaroon ng microscopic focus po doon sa confidential fund na noong 2022 pa ito na i-transfer mula po sa contingency fund ng Office of the President na pinunta sa Office of the Vice President. So, napag-usapan na po yan noong 2023 para sa budget ng 2024. And I think it's already moot and academic no kasi nabigyan na po siya ng resolution and that's the reason why tinanggal na po yung confidential fund for 2024 kasi nga po meron ng resolution yung Congress noon. So nakapagtataka po na gusto pa po nilang ibalik yung issue na ito doon po sa budget deliberation or hearing or briefing nakaraan po kay Inday Sara for the OVP budget ng 2025. So, lumabas po dito yung anggulo ng pamumulitika. Gusto nilang i-frame at insinuate si Sara na hindi niya kayang sagutin yung confidential fund questions nila. Pero sa katunayan po, may mga guidelines po yan na pina-follow natin. At yan po yung pag-uusapan natin para magkaroon po ng linaw yung mga nangyari doon. Himay-himayin po natin yan. Ito po yun. Himay-himayin po natin. Prior to that, no, gusto ko po munang basahin yung nasulat ko ito actually sa aking political blog. You can visit my political blog sa edsplanation.com at ito po yung introduction ko. So, during po the OVP budget hearing, Representative Stella Kimbo was caught by the live audio-video recording saying that they should stick to the plan. Okay? So, however, the lower house did not provide additional information about the plan. Since the House of Representatives Committee of Appropriation, members did not disclose what was the hidden plan, it's a controversy that left the public hanging with no idea what were the plans. So the public could only decode these plans based on the questions they threw at the OVP budget hearing. Here are some of the scenarios that apparently stuck to the plan, but not on the rule. Ang issue po dito is that meron sinabing stick to the plan si Representative Kimbo na apparently she denied about it na sinabi niya although na-capture na siya sa audio-video recording na naka-live. So ano nga ba? Nag-stick ba sila sa plan or nag-stick sila sa rule? Himay-himayin po natin. First, ito yung unang plano nila. I would speculate na nag-release ba sila ng information in aid of politicking or pamumulitika? So that's apparently their first plan. So, ano yung rule dito no? So yung rule, the release of the confidential fund information requires consent. Para pong may na-violate na rule doon kasi wala silang consent kay Inday Sara bago nila inirelease yung information about sa confidential fund. So, ano yung basis natin dito? Yan
ay nakabase sa Memorandum Circular Number 78 Series of 1964, Section 7, Paragraph 34-D. So, basahin po natin yung ninalaman ng provision na yan. I-flash ko po yan sa screen. Classified matters shall be released for public consumption only upon the consent of the department head or his authorized representative. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng maglabas ng mga information na classified or confidential in nature, like po yung nilalaman ng confidential fund ni Inday Sara, unless may pahintulot po yung department head. Sino po yung department head ng the Office of the Vice President? Di si Inday Sara po. Ang tanong, humingi po ba ng consent yung mga Makabayan Block, lahat-lahat ng mga nasa Congress na nagtanong about sa confidential fund, meron po ba silang consent na hiningi mula sa Office of the Vice President at kay Inday Sara being the head of that office? So definitely feel ko they violated that rule, kasi bakit naman nila ipapaalam kay Inday Sara? Malalaman na ni Inday Sara yung plano nila. So very clandestine po yung operation, masyado siyang patago, may plano talagang nakatago doon. If you're going to ask my opinion, base po sa mga nangyari at base po sa rule na ito. Okay, humingi ba sila ng consent kay Inday Sara based po sa rule na ito? Sa tingin ko parang hindi. At plano po talaga nila na i-violate yung rule na ito kung hindi sila humingi ng consent. Kasi mukhang wala pong binigay si Inday Sara sa nai-release yung information na yun. Okay, yun po yung nangyari. Sa tingin niyo po mga ka-explanation, kung babasahin po natin ang rule na ito, based po sa rule na ito ng mga ka-explanation, sabi na kailangan ng consent or pahintulot yung department head or his authorized representative para ibigay yung mga information na yon for public disclosure or para i-release siya at ipaalam sa public. Kasi po yung congressional hearing, public disclosure po yun. Kasi lahat po ng tao sa buong mundo na may access sa internet ay may access na po sa information. So it's a public forum. It's a public hearing at naka-live po siya sa internet, online at sa mga iba't iba pang platforms. Kayo po in case na kayo yung makikipag-argumento dito at sinabihan kayo ng argumento na dapat sagutin ni Sara Duterte yung mga questions sila sa confidential fund, kaya nyo bang i-defend yun? Kaya nyo bang i-rebut yun using this provision? I think possible, Madali lang naman siyang intindihin kasi kailangan ng consent or kailangan ng pahintulot mula kay Inday Sara bago nila i-release yung information. Apparently, sa kagustuhan ng mga kongresista na mamolitika, okay, hindi nila finalo yung rule. So hindi na sila humingi ng pahintulot mula sa department head na sinasabi ng memorandum circular na ito. Ikalawa, ano ba yung ikalawang plano nila? Stick to the plan, release of information in aid of witch hunting or in aid of fishing expedition. Ito po yung mga salitang matalinhaga na ginagamit nila sa English para i-describe yung isang situation na naghahanap sila ng botas. Parang yung witch hunting na sinasabi nila or fishing expedition. Ibig sabihin po ng mga talinhagang yan ay naghahanap po sila ng botas. Okay? So, ano yung possible na plano kaya
ng Kongreso dito, no? Kasi hindi naman po natin alam yung totoong plano nila dahil wala naman po silang dinisclose. So we could only speculate and analyze the situation based po sa mga nangyari at sa mga rules na ito. So ang basa ko dito is that i-discuss nila yung confidential fund publicly to maliciously insinuate a wrongdoing with Inday. Parang gusto po nilang pag-usapan yung confidential fund para po palabasin na may maling ginawa si Sarah sa confidential fund. Okay, don't get me wrong po, hindi ko po sinasabi na meron o walang nangyaring masama doon. Ako naman po, kung ano man po yung mga findings ng COA at kung ano naman po yung findings ng korte or yung verdict ng korte if ever maging jurisdiction niya yung confidential fund ni Inday Sara, i-honor po natin yan, no? Yan po yung process, dumaan po siya sa process. Pero po, yung nagtatanong po yung mga kongresista about sa confidential fund na parang ginagamit nila, no, para palabasin na may masamang balak si Sarah doon or parang may ginawa na siyang mali. I think po, abuso po yan ng kapangyarihan at meron po siyang malisyoso po yun. Kasi wala po sa kapangyarihan ng Kongreso ang gumawa ng verdict kung may wrongdoing ba o wala sa confidential fund. Kasi po yung mga tanong nila ay leading questions. Ibig sabihin, naka-frame po siya at nakaplano po siya para pumunta sa confidential fund at i-corner si Sarah na walang proper procedure. Okay. Now, i-explain ko mamaya kung bakit hindi dapat sagutin ni Sarah at kung bakit hindi niya sinasagot. No, kasi gusto kasi nilang i-frame doon at ipunta yung question doon sa confidential fund para ma-corner si Sarah at para magsalita siya. Which is po bawal. I-explain ko yan mamaya. Another rule po, galing din po siya sa Memorandum Circular number 78, Series of 1964, pero sa Section 7, Paragraph 32 po siya. Ang sabi po ng rule na ito ay indiscreet discussions or conversations involving classified matter shall not be engaged in within the presence of or with unauthorized persons. Ibig sabihin, indiscreet discussions, kapag gusto niyo pong pag-usapan yan na hindi masyadong secretive or gusto niyang pag-usapan siya na mas loose, parang sinasabi niya dito na pwede mo siyang pag-usapan ng mas maluwag. Indiscreet kasi sabi niya, no? Or mas loose or mas maraming puwang, no, para sa discussion. Pero daw, hindi mo daw pwedeng pag-usapan within the presence of unauthorized persons. Doon po sa nangyaring hearing, marami po doong unauthorized person. Gaya ko po, ako po ay isa sa mga unauthorized person, kayo po na nanonood noong hearing. Kasi wala po tayong authority na i-access yung information. Pero ang ginawa po ng mga kongresista na nagtanong sa CF ay binigyan po nila tayo ng access. Kahit po hindi tayo humihingi ng authorization. Alright. So, iyan po yung isa sa mga possible na violation nila sa pag-abuso ng kanilang kapangyarihan sa hearing na yan. So, ano yung plano ditong possible, no? So, their questions to Inday Sara, no, would put her under malicious spotlight. Binigyan nila ng spotlight, pero malisyoso, no? Kumbaga, isa kang performer sa isang entablado. Okay? Tapos, ang sabi nila na ipe-perform mo ay sexy dance. So, nag-ready ka, nag-outfit ka ng sexy dance at sexy moves, pero nalaman mo at the end na isa pala siyang religious rally. Alam niyo yun, no? So, parang na-frame ka, na-set up ka para mapahiya ka. You thought it was a sexy dance performance, pero nung nandoon ka na, hindi pala ganun, kundi mga religious rally pala yung event.
So napahiya ka doon. Kumbaga, binigyan ka ng spotlight para mapahiya at para maging malisyoso. Nagigets po natin yun? So paano ko po siya i-relate dito sa nangyari? Wala po silang consent na hiningin pahintulot mula sa OVP, no, na pag-usapan yung ganyang information at i-release sa public yung information na yan. Ikalawa, alam naman po nila na hindi siya pwedeng sagutin ni Sarah kasi nga sa rule, di ba? Conversation involving classified matters shall not be engaged within the presence of unauthorized persons. Alam po nila na hindi pwedeng sagutin ni Sarah. Pero nagtanong pa rin sila para ipahiya siya at ilagay siya sa spotlight na parang gusto nilang palabasin na hindi niya kayang sagutin. Nagigets niyo po ba yun? Ayan. Yan po yung plan. Yan po yung plan. Nag-stick po sila sa plan apparently. Pero yung rule, sabi niya, huwag pag-usapan publicly sa harap ng mga taong hindi naman kasali sa issue. Okay. So yan po yung isa sa mga plans nila. Another one na possible na plano nila ay i-release yung confidential fund information in aid of trial by publicity. Ito po yung trial by publicity ay ginagamit po yan na kung saan nililitis nila yung isang tao, okay, outside the court. Yung trial by publicity po ay isa po yung fallacy, no? At saka isa po yung masamang method po ng paglilitis sa isang tao using media. Kasi po, ang totoong paglilitis po ay merong due process. Sa korte po yan. No? So, that's the reason why minsan sa mga napapanood natin sa TV, may mga tao na hate natin. No? Kasi po, mayroon ng framing na masama yung taong yun, pero hindi pa natin alam yung side of the story. Only for us to know later on na wala pala talaga siyang kasalanan. Kaya for example, no, may mga nakaso na tao, so yung framing na sa TV, kriminal, or meron na siyang kasalanan, or lahat ng negative na sa kanya na. So, noong na-acquit siya doon sa kaso na yun, parang, ba't siya na-acquit? Ang sama niyang tao, di ba ganito yung sabi ng media? So, parang, nagtataka na tayo, kinu-question na natin yung realidad kung bakit siya na-acquit. Kasi meron na tayong judgment because of trial by publicity. No, hindi natin narinig yung kanyang side. So, noong na-acquit yung kaso, parang kinu-question na rin natin yung korte na parang may mali sa sistema. Kasi akala kasi natin, siya yung may kasalanan. Pero hindi natin alam na ang narinig lang natin ay yung negative side at hindi narinig yung side niya sa TV or sa social media. Iba po kasi yung process, guys, doon sa korte. Evidence-based po siya. Sa trial by publicity sa media po is politically motivated. At kung outside naman the politics, usually po yan, kalaban yan ng yung mga naglalaban po yan ng mga business establishments, or yung mga magkakalaban sa negosyo, may mga ganong anggulo po minsan, trial by publicity, at kung saan kinukrucify na po yung isang bagay or yung isang tao na may kasalanan siya kahit hindi natin naririnig yung kanyang side under a fair trial. So yan po yung trial by publicity. At I think yan ay isa sa mga plano nila noong sinabi nila na stick to the plan, no? And ano po ba yung rule dyan, no, para ma-debunk natin yung ganyang trial by publicity plan nila apparently? Okay, meron po tayong Memorandum Circular number 78, Series of 1964, Section 7, Paragraph 34A. Ang sabi po ng rule na ito ay no person in the government shall convey orally, visually, or by written communication any classified matter outside his own department unless such disclosure has been processed and cleared by the department head or his authorized representative. Simplihan lang po natin yun. Hindi po natin pwedeng i-release yung mga classified information kung hindi po yan prinases
na may pahintulot ang department head, and that is Inday Sara. Para din po yung rule number 1, no, doon po sa consent. Yung kasing rule number 1 po is about consent, may pahintulot siya. Dito naman po sa rule number 3, ang focal point naman po dito is yung pag-process ng information at pag-convey or yung pagkuha ng information na hindi na-process doon sa opisina ng department head na concerned po sa confidential fund or any classified information. Ika-4 po, ito po yung isa sa mga plano pa na naiisip ko, no, na gusto nila mag-power tripping or yun nga, abuse of discretion. Gusto nilang politikahin si Sara. And bakit kaya nila gustong politikahin si Sara? Meron po bang puppet na gumagalaw para ganun yung gawin nila? Bakit sila nagplano? Sino po yung mastermind kung meron po nagplano? Sino po yung puppeteer na parang gumagalaw, ganyan, no? Na parang gumagalaw ng ganyan, no? Para pagalawin yung mga tao sa Congress, no? Kayo po ba, sa tingin niyo po, meron po bang independence yung mga taga-Congress or meron pong nagdidikta sa kanila na dapat nilang gawin para i-crucify si Inday Sara? Kasi po, apparently, prepared po sila doon sa hearing. Nakahanda po sila, yung mga framing nila, well-researched po talaga yung ginawa nila. At nakakuha pa po sila ng mga information na bawal kunin na hindi mag-undergo sa tamang proseso. So, bakit po sila namumulitika kay Inday Sara? Is she a threat po ba sa mga political career nila? Pero kung isipin naman kasi natin, mga kongresista naman sila, hindi naman sila, kumbaga, hindi naman nila kalaban si Sara sa politika or meron silang boss, no, na may planong lumaban sa mas mataas na posisyon at nakikita niyang threat si Inday Sara sa pangarap niyang yan. Yun po yung isa sa mga analysis ko dito kung bakit ganun po ka synchronize at ka-well-planned po yung ginawa ng House of Representatives na Committee on Appropriation. Masyado po silang maraming rules na na-violate base po sa mga nabanggit ko unless proven otherwise, no? Pero po in the sea of public opinion, subject po lahat-lahat ng mga politiko sa criticism ng publiko. Okay? Now, yung rule po ng Letter of Instruction number 1420 series of 1984 paragraph 2, sabi dito, such confidential matters shall not be disclosed or released to unauthorized persons or the general public and shall not be published or caused to be published without prior clearance from the office of the President. Ito po, ang hindi ko alam, no, ito na lang po hindi ko alam, hindi po natin ito ma-verify kung pinayagan po ba talaga ng Office of the President yung release ng information na yan. But despite of such release, no, kahit pa siguro payagan siya ng Presidente, may mga rules 1, 2, 3 pa po na kailangan nilang i-comply. So parang supplemental na lang po ito, no, sa Office of the President, no? At kung may clearance po ito ng Office of the President, so I think i-comply man nila ito o hindi, may weight po pa rin yung rules 1, 2, 3 na binanggit ko, no? So kailangan pa nilang mag-comply doon, which is hindi talaga nangyari. Pero maganda po kasi yung provisions ng LOI na ito, no? Kasi po may pa-press release po si Congressman Luis Tro na ginajustify niya yung ginawa nilang apparently pamumulitika doon sa nakaraang budget, kasi sinabi niya na ang separation of powers po daw ay hindi absolute. Isa po kasi sa mga naging criticism po sa House of Representatives is yung pang-aabuso nila ng kanilang kapangyarihan na hindi po nila nirespeto yung separation of powers. Kasi po, yung ginawa po nilang inquiry
ay may mga elements po na trabaho po ng judiciary at saka COA. So parang na-violate po doon yung separation of powers, pero meron po siyang press release na nagja-justify na hindi po absolute yung separation of powers at yung mga ginawa daw po nila ay exempted. Pero po, general po yung statement na yan. Very generic. Hindi po natin alam yung implementing rules doon. Hindi po nabanggit. So kung ganun po ka-general yung statement na yan, pwede din po siyang i-debunk or rebuttal. Magkaroon tayo ng rebuttal. Ano po yung possible na rebuttal natin dyan? Ang claim po ni Representative Luis Tro ay separation of powers is not absolute. Sa kabilang banda naman po, the principle of the power of scrutiny of the Congress is also not absolute. So kumbaga, ang sinasabi nila ay meron po silang power of scrutiny, no? And exempted po siya doon sa separation of powers. Nagigits niyo po ba yun? Pero, general po yung statement. So, pwede rin po tayong gumawa ng general statement na power of scrutiny na ginagawa ng Congress during the budget hearing is also not absolute. Nagigets po ninyo? Bakit po siya hindi absolute? Kasi po, based po sa mga rules na sinabi ko, 1, 2, 3, 4. Actually, marami pa po ito. Hindi ko na lang po na-include yung iba kasi masyado na po siyang marami. Meron pa po yung, may mga ano pa po yan, jurisprudence at may mga iba pong guidelines na hindi ko pa po na-include. Pero, I think sufficient na po yung apat na ito para gumawa tayo ng rebuttal at patunayan po na hindi po absolute din yung ginawa ng Congress para sa kanilang power of scrutiny. Kasi meron po tayong basis sa implementing guidelines po, no? Na binanggit natin. Isa pa, maganda rin po na banggitin natin yung whereas clause ng LOI, yung rule number 4, na the constitutional right to access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions is not absolute. Hindi din po daw absolute yung karapatan nila para i-access yung mga information. Hindi po siya absolute. Meron po siyang prohibitions as provided by law or guidelines. At saka isa pa po, whereas such disclosures have been prejudicial to the general welfare, public interest, or national security. Okay? Papasok po dyan yung national security. Although, gagabitin po nila na argument na yung pag-scrutinize nila sa budget na yon is for public interest, papasok din po yan yung national security kasi paano na po kapag pag-usapan natin yung mga laban natin sa NPA, paano natin pupunduhan yung paglaban natin sa mga terorista, sa mga NPA, sa mga smugglers. Kung pag-uusapan natin yan publicly, edi useless po yung pagiging confidential niya. Useless na po yung mga nagasto. Kasi alam na nila yung gagawin nila. Kasi ginagastuhan po natin yung mga operations discreetly, no? Kaya po confidential. Pero kapag i-expose natin kung paano natin siya ginasto para sa operations na yan, useless na po yung pera. Kasi wala na po siyang value, alam na nila yung gagawin nila. Hindi na po natin maipupush yung secret na plano ng gobyerno. Kasi po, na-disclose na. Yan po yung konseptong yun. Okay? So, I hope po meron po kayong mga natutunan dito no, na mga information. Ako po naman ay gusto ko rin po matuto. Kung gusto nyo po akong i-correct sa mga information na ito, gustong gusto ko po yan, no? As long as productive po siya dito sa information na ito at napapalago po natin yung usaping ito. And kung may mga maidadagdag pa po kayo, mga kulang na hindi ko pa nasabi, feel free po na mag-discuss po tayo sa comment section at i-share po natin yung ating mga opinion, kung mas marami pong mga anggulo, kung mas marami pong mga perspective, mas maganda po, no? Para po mahimay natin kung ano po yung pinakamagandang perspective. Of course, dapat nakabase pa rin siya sa rule. And I hope that by viewing po my videos ay magkaroon na rin po kayo ng sarili ninyong explanations para kapag kayo po ay nakipag-argument, kayang-kaya nyo na siyang i-explain.
Ako po si Eds Del Castillo at ito po ang aking Explanations. Sama-sama po tayo gumawa ng explanation para po sa kapakanan ng mas